Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli si Otorans. Magbibigay na naman po ako ng konting tips lang para po sa ating mga sasakyan. Mga kapatid, gaano po kayo katagal bago mag-change oil? Yung interval po ng pag-change oil nyo. Ilang buwan or ilang kilometers po ang inaabot ng inyong langis bago kayo mag-change oil? Huwag po sana kayong magagalit dito sa ating pag-uusapan. Kasi po, itong aking mga sasabihin dito, medyo taliwas ng konti doon sa manufacturer's recommendation tungkol sa haba or yung interval ng ating pag-change oil. Kasi po sila, itong mga manufacturers na to ng mga sasakyan, doon sa kanilang owner's manual, talagang ang sinasabi nila doon na bago ka mag-change oil, yung interval ng change oil mo, around 10,000 miles. Meron pa nga 20,000 miles. Ako, napakatagal nun. At merong 6,000 miles. So 10,000 miles, kapag po yan ay i-convert mo sa kilometers, 16,009 kilometers. At yun naman pong 20,000 miles, bago ka mag-change oil, ade 32,000 kilometers na po yun. Ang halos sa tatama lang doon sa mga ginagawa natin dito, dahil karamihan naman po dito sa Pilipinas, ang alam po nila, ang ating mga sasakyan ay change oil mo within 10,000 kilometers. So pasok po doon yung 6,000 miles na oil change intervals. Around 9,600 yon yung ano nun, yung kilometers nun. So doon tayo sa 6,000 miles. Pero mga kapatid, ang akin pong ire-recommend sa inyo, 6,000 kilometers, dapat mag-change oil na po kayo. Hindi po 6,000 miles. Kasi po yung 6,000 miles, around 9,000 plus kilometers yon. Masyado na pong matagal yon. Kung gagawin nyo po yun, ito po yung mga dahilan kung bakit hindi nyo po dapat gawin. Ito po mga kapatid, halimbawa ako, pumapasok ako diyan sa Timog Avenue sa Quezon City. Every day, bumabiyahe ako mula Antipolo hanggang Timog Avenue. So mga 15 kilometers po yan. At sa rush hour, umuubos po ako ng 3 oras bago makarating ng Timog. So yung 3 oras na yon, kung walang traffic, mararating ko naman yung Timog mula dito sa Antipolo ng 25 minutes lang. So yung panahon po na ako ay nakatraffic, ilang oras po yun kung tutuusin? 1 oras at kalahati akong nakatraffic na umaandar ang aking engine, patuloy siya sa pag-andar pero hindi naman ako umaabante. At dahil sa hindi po ako umaabante, hindi po yun nagre-register doon sa odometer. Kung talagang susundin nyo yung 10,000 kilometers, baka pag nag-change oil kayo, kung isasama nyo yung mga traffic na yon, baka po 16,000 kilometers na. Yung naikot, yung natakbo sana nung makina nyo dahil patuloy naman siya ng pag-andar. Ngayon, ito pa mga kapatid. May mga bumili ng sasakyan, ginawang taxi, ginawang Grab, ginawang shuttle service. Huwag naman pong magagalit sa atin yung mga taxi driver, no? Karamihan po ng biyahe niyan, 24 hours. Yung iba nga, straight pa na 3 days. Yung iba, 1 linggo nasa kanila, tapos papalitan sila ng ibang driver. So, sa tingin niyo po ba, di na sila magpapahinga? Kaya lang, kadalasan, mapapansin niyo po, pumunta kayo sa mga lugar na nandoon, nakaparada sila, nakita niyo, nagpapahinga sila, bukas yung kanilang mga engine. Kung ilang oras tumatakbo yung engine mo, bago sila makakuha ng bagong pasahero, ng panibagong pasahero, o kaya habang talagang nagpapahinga sila, gaano po kahaba yung panahon na iniikot na inaandar ng engine nyo, na hindi naman po rumirehistro yun sa inyong odometer. Ganon din po yung mga Grab, ganon din po yung mga shuttle service. Yung mga shuttle service, yung mga legal na service, yung mga vans, syempre arkilahin yan. Yung mag-aarkila yan, kung habang ikaw ay naghihintay, hindi siya papayag na patayin mo yung aircon or patayin mo yung engine. Kailangan naka-aircon sila, stationary, nakahinto sila. Hindi rirehistro yun habang umaandar ang makina mo at umiikot din kung ano man yung mga nandoon sa makina mo, hindi rirehistro yun sa odometer mo, sa speedometer mo. Mga kapatid, ito po ang malaking problema doon. Habang nakahinto ang inyong sasakyan at umaandar ang inyong makina, yan nga yung tinatawag na magkakaroon ito ng fuel dilution. Humahalo yung fuel doon sa langis. Pagka po ang inyong sasakyan ay stop and go, o kaya nakatraffic, kasi po pag nakatraffic, yung piston mo talaga napakalaki ng bukada niyan . Kasi mabagal, idle ka lang. Yung oil dilution, nangyayari po yan, lalong-lalo na kung yung ating sasakyan ay nakaminor, unang-una, malakas pa sa gasolina yan, malakas pa sa diesel yan. Ngayon po mga kapatid, meron pa rin pong isang malaking problema, yung LSPI, yung Low Speed Pre-Ignition. Paano po ba nangyayari yun? Kasi nga po, dahil po sa
naka-minor or mabagal lang yung takbo niya, yung mga injectors po ng mga makina na to, ng mga engine na to, nakaganyan doon sa engine. So ito yung pinaka-cylinder wall. So pagbuga nito ng gasolina, kumakalat siya doon sa cylinder wall, tapos iwa-wipe ngayon nitong piston ring. So ang nangyayari, nawawala po yung langis doon sa cylinder. Nagkakaskasan ng matindi at nagkakaroon ng problema, nawawasak, nabibiyak pa nga yung piston, nag-overheat talaga yan. Yun po yung low speed pre-ignition, napakatindi po no na parusa doon sa inyong makina. Yung oil dilution po, kahit bago ang sasakyan mo, meron siyang 1% na oil dilution. Ngayon, yung increase niya sa gasoline, 2%, 2.5. Yan yung kanyang increase. Ang kanyang critical is greater than 2.5. Pwedeng 4, pwedeng 5, pwedeng 6. Critical na yon. Sa diesel naman, 2% kagad yung kanyang normal. Tapos ang kanyang increase, magiging 5% kagad. At yung kanyang critical is greater than doon sa 5%. Ganun po katindi yung oil dilution ng ating mga makina. Ngayon, ang ibig sabihin po ng oil dilution, mga kapatid, yung langis mo nahaluan ng fuel. At kapag ka ang langis mo nahaluan ng fuel, tatabang yan. Magbabago ang viscosity niyan. Hindi na siya magiging magandang langis. Kung ito po yung langis na nilagay nyo, kapag po nagkaroon na kayo ng oil dilution, mga kapatid, mawawalan na po ng silbi yung langis na to. Kasi mahahaluan siya ng maraming gasolina. Lalo na kung nandoon na kayo sa critical stage. Mahahaluan siya ng maraming diesel. Hindi na maganda yung kanyang magiging performance. At magkakaroon po siya ng napakalaking hindi magandang epekto sa inyong makina. Magkakaroon na ng metal grinding dyan. Kaya nga po mga kapatid, ang ating nire-recommend, 6,000 kilometers lang mag-change oil na kayo. Kasi po, meron nga tayong tinatawag na low speed pre-ignition, meron tayong tinatawag na oil dilution. At yun nga po mga kapatid, kapag nangyayari na yon sa inyong makina, at talaga namang mangyayari yon, tumatabang ang inyong langis. Ngayon, kung susundin natin yung manufacturer's recommendation na 10,000 kilometers, paano nga kung matindi na ang inyong oil dilution? Paano nga kung yung traffic nyo sa araw-araw na hindi rumirehistro sa inyong odometer, naka 10,000 kilometers ka na pala, hindi mo pa alam kasi nga hindi nga nagre-register yung mga nakahinto ka at natatraffic ka. So yun yung malaking problema mga kapatid. So tayo, inaalagaan lang natin, inaabatan lang natin na hindi ka magkaroon ng problema dito sa mga binabanggit ko. Kaya po, kung 6,000 kilometers, mag-change oil ka na dahil matindi na ang oil dilution mo at kapag ka nagkaroon ng oil dilution, magkakaroon ng metal grinding, hihina kasi yung ganda ng langis mo, papangit siya at magkakaroon ka ng matinding problema. At hindi lang naman yung nakahinto ka palagi, doon nangyayari yung oil dilution. Hindi lang yun. Marami pa pong iba. Halimbawa, sira na yung mga oil seal mo o kaya yung injectors mo mga kapatid, may naririnig na kayong ping, may naririnig na kayong fuel knock. Ang ibig sabihin po nun, yung injectors mo bumubuga na ng sobrang fuel. Pwedeng gasolina, pwedeng diesel. So kaya siya nagkakaroon ng misfire. At yung sobrang fuel po na yon, nahuhulog yun doon sa ilalim, doon sa makina mo, pumupunta, humahalo po sa langis yun. Kaya nga po minsan, mapapansin nyo, ang usok ng tambucho nyo masyadong maitim, sobra po yun sa diesel. At yung sobra na yun, hindi na po yun sinusunog doon sa combustion. Nahuhulog yun doon sa inyong crankcase at hahalo sa langis. Ang matindi po doon, yun nga, pinatatabang po niya yung inyong langis. Kaya napaka-importante po mga kapatid na yung ating mga injectors, ipapakalibrate nyo talaga yan. Lalong-lalo na yung mga injection pump. Kahit nasabihin nyo po na CRDI pa po kayo, dahil kapag po sumobra yung fuel na ibinubuga niyan, magkokos din po yan ng oil dilution at magpapahina po yan sa inyong langis na inilagay. Kahit gaano pa po kaganda ang langis nyo, kapag po nagkaroon ng oil dilution, sisirain po ang makina nyo. Ngayon mga kapatid, kung talagang hindi mo naman halos nagagamit yung isang sasakyan dahil meron kang extra sasakyan, hindi mo pa rin po pwedeng pagtagalin ng sobrang haba yung interval ng inyong change oil. Tulad nga po nung sinabi ko sa inyo, kung may oil dilution nga yan, then nakahalo dun yung fuel. So matabang na po yung langis nyo. Kaya pag pinaandar nyo yan minsan, kahit ba sabihin yung bihira nyo lang magamit, nakahalo na dun yung fuel, matabang na po yung langis nyo. So ito po mga kapatid, ang ating mga makina, ang ating mga sasakyan po, kapag po yan ay nag-change oil kayo, halimbawa, ngayong araw na to, nag-change oil kayo,
At naniwala po kayo sa mga sinasabi ko na after 6,000 kilometers ay mag-change oil ulit kayo. Mga kapatid, try nyo lang. Sukatin nyo yung inyong langis na natanggal. Sukatin nyo po yan. At kung yung langis na tinanggal nyo ay ganun din kadami, nung langis na inilagay nyo, magduda na po kayo. Matindi ang oil dilution nyo. Dahil ang langis, kahit na anong makina po yan, talagang kumukonsumo ng langis ang mga makina. Yun nga mga malalaking makina, yung mga 2.5 diesel, mga 3.0 na diesel na yan, kahit sabihin mo pang mga malalaking 2.0 na gasoline engine, yung mga diesel kumukonsumo po yan almost 1 quart or 1 liter. Pero 4 kilometers na ginagamit mo yung sasakyan mo. 4 kilometers sa matakbo niya, kukonsumo halos na 1 litro. Yung mga Nissan Urban na yan, yung mga Grandia na yan, mga diesel na yan, kumukonsumo yan, lalong-lalo na yung mga diturbo. Kaya mga kapatid, kung ang inyong langis nung nag-change oil kayo ay ganun pa rin karami, may humahalong diesel yan. At hindi po yun healthy sa inyong sasakyan. Kaya nga po, kung pagtatagalin nyo pa ng 10,000 kilometers yun, humalo na pala yung fuel, pinahihina nyo yung ganda ng langis. Kasi hindi nagaganda ang kanyang viscosity. At tatabang na po lahat yung mga additives na nandun. Pati yung mga panlinis na meron yung langis na yon, hihina na siya. Okay mga kapatid, eto pa. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung bakit ba itong si Autorans ay sinasabihan po kayo na mag-change oil kayo ng mas maaga. Hindi ko po kinokontra mga kapatid yung manufacturer's recommendation. Kasi kung susumahin nyo po, yung mga sinasabi ko, halos umabot ka rin doon sa 10,000 kilometers. Kasi nga, yung mga sinabi natin na traffic, yung sinabi natin na waiting period, o kaya yung mga high RPM mo, uphill, downhill, kung pumupunta ka sa mga bulubunduking lugar na katulad nitong sa amin sa Antipolo, parang inabot mo na rin yun. Yung stress na inabot ng makina mo, halos inabot mo na rin yung 10,000 kilometers. Ngayon, pag change oil nyo mga kapatid, may papakita ko sa inyo. Tingnan nyo po ito. Try nyo rin. Biyakin nyo rin to. Ayan. Ayan. Okay? Ito pa po. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung laman nung ating oil filter. Ayan. Yan po yung laman. Ito yung pinaka-element. Ito yung pinaka-filter. So may nakikita po ba kayong glitters? Ha? May nakikita kayong glitters, no? Na medyo, ayan, kumikintab-kintab, Ayan, nakikita nyo. Okay, mga kapatid, yung glitters na yan, yan po yung mga metal shavings. Yan yung mga metal debris na nandoon sa makina natin, dadaan dito sa oil filter, sasalain niya para hindi humalo doon sa makina. Para hindi niya lalong sirain yung ating mga piston ring, yung ating mga connecting rod bearing, at lahat pa ng mga bagay na nandoon sa makina. Kasi pag ito humalo sa langis, hindi po siya healthy. Kapag ka po itong mga granules na to, kapag itong mga metal shavings na to humalo sa langis, yun po ang trabaho ng oil filter. Yan po ang trabaho nito. Lahat po ng langis na dadaan dito, papasok dito sa mga butas na maliliit na yan, tapos hasalain niya yan dito sa loob at lalabas dito sa gitna, sala na. Kaya lang mga kapatid, hindi po lahat nung mga metal debris na yan ay masasala niya. Kaya nga po ang sinasabi po namin sa inyo, agahan nyo po ang pag-change oil. Dahil once na humina ang langis nyo dahil doon sa oil dilution, so magkakaroon ng metal to metal grinding yun, no? Magkakaroon sila ng kaskasan doon. At yung mga metal debris na yan, yung mga metal shavings na yan, dadaan dito sa filter, hindi naman niya lahat matatanggal, hindi niya lahat mahaharang dahil posibleng may maiiwan dito, hindi naman lahat aakyat na ganun. Paghigop ng oil pump, hindi naman lahat maihigop. Okay, anong mangyayari mga kapatid? At pahihinain ng makina nyo kasi merong metal shavings. Yun nga po yung trabaho ng filter. Kaya nga po lahat ng sasakyan may oil filter para harangin niya yung mga metal debris na yun. So mga kapatid, napaka-importante po na maalagaan nyo ang inyong makina. So, inagahan natin ng pag-change oil 6,000 kilometers or kung talagang gusto nyo pong makasigurado na yung mga granules na yan, yung mga metal debris na yan, ay masala nyo lahat, 3,000 kilometers, magpalit kayo ng oil filter. Kung sa tingin nyo maganda pa yung langis nyo, pag ginanon nyo, malinaw pa, magpalit kayo ng oil filter, 3,000 kilometers. Magkano lang naman to? 300 pesos? 350?
itong Bic na to. Ngayon, kung gusto nyo, bumili kayo ng original. Kung Toyota, kung Isuzu, kung Honda, lahat yan, bilhin nyo sa kasa. Hindi naman naabot ng 1,000 yun. Pagdating ng 3,000 kilometers, magpalit kayo. Tapos gusto nyo, biyakin nyo. Tignan nyo kung meron nga mga metal debris. Ngayon, kung walang mga metal debris na makita kayo, ang healthy po ang inyong makina. Napaka-healthy. So, ang ilang pa ng mga sinasala nito, yung mga particulate matters, at yung pang ibang mga dumi na talagang umiikot doon sa makina nyo. Mga kapatid, yun lang kaskasan ng mga rocker arm na yan eh. Mga ganun-ganun yan eh. Hindi naman pwedeng walang magiging metal shavings doon. Talagang meron po yun. Kaya ito yung trabaho no, naharangin ito. Ngayon mga kapatid, kung 10,000 sinunod mo, 10,000 kilometers sinunod mo, tapos ang dami mong traffic, meron ka ng oil dilution, meron ka ng low speed pre-ignition, anong mangyayari sa makina nyo? Bibilis ang pagka-blow-by niyan. Lalong matindi na magkakaskasan yung seal, piston ring, doon sa inyong cylinder wall, tapos yung langis nyo may halo na ganitong metal debris, sisirain po ang makina nyo. Yun po ang dahilan kung bakit po yung iba na nakakaintindi po nitong sinasabi ko, maaga silang nag-change oil. Hindi nila iniintindi yung presyo ng langis kasi hindi naman talaga siya ganun kamahal kung medyo ise-save mo na yung pambili mo ng langis. So, importante doon mga kapatid, ang ating makina ay malagyan mo ng magandang langis. At yung magandang langis na yan, dapat maalagaan mo rin ng makina mo, yung tamang pagme-maintain. So, ibig sabihin, hindi siya dapat nag-overheat. Maganda ang makina mo, well-attended talaga ng mga trusted mechanic natin. Ngayon mga kapatid, ang oil filter, ito po yung nagsisilbing kidney ng ating makina. Dadaan dito yung ating langis, yun yung dugo, at sasalain niya. Yun nga lang, hindi niya talaga kayang sasain lahat. Kasi doon sa ibabaw, sa cylinder head mo, merong kaskasan doon, yung mga rocker arms, lahat. May nag-iikutan doon, yung mga camshaft, lahat yan. Merong metal debris talaga na lalabas, na magiging resulta, yung produkto ng mga pag-ikot, yung kaskasan na yon. Ngayon, pupunta lahat dito yon sa oil filter mo. Dadaan siya doon. Pero may maiiwan pa rin dahil habang nagpo-proseso, gumagana yung makina mo, talagang meron. Hindi po mawawala. Ngayon, yung langis nyo, kung pagtatagalin nyo yan sa mahabang panahon na nandun sa makina nyo, delikado po yan at makakasira po talaga ng makina. Ngayon, ang tanong natin mga kapatid, bakit po doon sa recommendation ng mga manufacturers ay, yun nga, may 10,000 miles, meron 10,000 kilometers, meron 20,000 miles, at meron kayong mabibiling langis na high mileage, no? Yung high mileage, 20,000 miles din. Pwede ka daw hindi mag-change oil. Naku, mga kapatid, ngayon na narinig nyo po itong ating vlog, napanood nyo yung ating vlog. So, medyo pag-aralan nyo rin. Kasi po, hindi talaga mawawala yung mga frictions na yan, yung mga metal shavings na yan. Hindi po yan mawawala. Kaya napakahirap at delikado kung ang inyong langis ay pag-i-stayin nyo sa inyong makina ng ganong kahabang panahon. Ngayon, bakit po ba ganun nga? Sabi ng manufacturers doon sa kanilang manual, 10,000 kilometers change oil mo. Kasi yun naman mga makina nila, sa planta naman nila yan tinesting eh. Di ba ba? Iba na tong reality na nangyayari dito sa kalye. Traffic, low speed pre-ignition, oil dilution, tapos tutulugan pa ng driver, o kaya pagod, kahit ikaw mismo, pagod na pagod ka, tutulugan mo, papahinga ka muna, matindi pong matinding stress yun sa ating makina. Kaya nga po, para ma-avoid yung pagkasira ng ating makina, agahan nyo yung change oil. Ngayon ito naman mga manufacturers na to, kaya rin naman nila to nire-recommend, ay para makatipid din tayo. Ayaw din naman kasi nilang every 6,000 magche-change oil ka. Pero kung yun ang talagang kailangan Pero kung brand nyo nga ang sasakyan mo 'di ba? Pupunta ka sa kanila, meron kang PMS periodic maintenance service nila Pupunta ka doon, tapos iikot-ikot ang mga gulong mo, i-check mga preno mo, lahat 'yun, bayad ka na. Pero hindi pa rin nila i-change oil kasi meron talaga silang sinusunod na period, yung kilometers. Pero mga kapatid, kung ganun po ang mangyayari at dahil napanood nyo na itong vlog natin, baka pwede kayong mag-request doon sa kasa. Pwede po bang i-change oil nyo na pagdating ng every 6,000 kilometers? So tal kayo naman magbabayad nun Babayaran mo naman yung langis nila Para po mga kapatid, makaiwas kayo sa malaking trouble. Tandaan nyo po mga kapatid, end users tayo, pati ako, may sarili din akong sasakyan. Bumibili din ako ng langis. Bumibili din ako ng oil filter. At yung sasakyan natin, binili natin sa kanila. Yung mga car manufacturers na yan,
sila rin ang OEM. Sila rin ang gumagawa ng mga pyesa na to, halos lahat. Kakakilala yan, mga kapatid. No? Yung car manufacturers niya, tulad si Toyota, ang gumagawa ng ibang langis nila, si Mobil. Di po ba? So, ibig sabihin po ba si Mobil at si Toyota magkasosyo? Pwede. So, yung mga car manufacturers na yan, yung mga malalaki na yan, pwedeng sila rin ay kasosyo nitong mga oil companies na yan. Ngayon, wala na tayong choice doon, mga kapatid. Talagang bibili naman natin yung produkto nila. Bibili natin yung mga langis nila. Binili nga natin yung kotse nila eh. At pag nasira yung mga pyesa natin, sila rin naman yung binibila natin eh. Pero mga kapatid, maging wise na lang tayo. Kasi po, kung hindi natin may ingatan yung sasakyan natin, ano pong mangyayari? Bibili na naman tayo, masisira, bilhin na naman sila. Sila lang ang palaging panalo. Di ba mga kapatid? Tingnan nyo po yan. Tingnan nyo po yung perspektibo na yan. Ngayon, kung aagahan lang naman natin yung change oil, 6,000 kilometers, mga ano na yun, 4 months na yun, tama lang yun. Sa isang taon, makakatatlong change oil ka. Magkano lang naman yun? Yung may mga magagandang langis naman ngayon na hindi naman talaga ganong kamahal. Tulad nitong si Repsol, tingnan nyo po yan sa online. O si Mobil One, si Pence Oil. Meron din namang magandang langis ang Caltex, si Shell. Mga fully synthetic, magaganda po yan, lalong-lalo na kung branded. So mga kapatid, ang importante lang dito, huwag niyong pagtagalin yung langis nyo doon sa makina. Nakita nyo na po ang resulta nitong mga oil filter na yan. Tingnan nyo po, may mga metal shavings, may mga granules ng metal. Iyan yung galing doon sa kaskasan ng metals doon sa ating makina. Totoo po ba yun? Totoo po yun. Yun nga mga barbula dito, pagka sineset namin kita nyo, nababawasan yung barbula. Saan mapupunta yun? Di naman malulusaw yun. Nababawasan yung dulo, yung valve stem. Tapos yung rocker arm, ganun din. Sana po, nagustuhan nyo itong vlog ko ulit. At ito po ang dahilan ko kung bakit sinasabi ko na every 6,000 kilometers, mag-change oil na po kayo. Kahit pa sabihin yung napakaganda pa ng kondisyon ng inyong makina at bata pa ang inyong sasakyan, doon na lang po tayo mag-invest sa oil at sa oil filter. So ito po ang buhay ng ating sasakyan. Sana po mga kapatid, patuloy nyo pong tangkilikin itong mga vlogs ko. At yung mga experience namin dito sa shop, yan po yung aming isineshare sa inyo. Bilang common tao na kaibigan nyo, itong si Autorans, ay magpapatuloy po na maglilingkod po sa inyo sa pamamagitan po ng aking mga vlogs. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.